kalaban ni former President Duterte patungkol po dito sa kanyang kaso sa ICC, no? Alam niyo na, sina ni Conte, sina ni Dilima, sina Trillanes, mukhang nalulungkot sila ngayon. Kasi nagtagumpay po yung statement ni Attorney Kaufman, no? At balitang-balita po na yung malinaw yung pagkaka-explain ni Attorney Kaufman doon sa sinabi na yung argumento ng prosecution, lahat naman po yun hearsay, no? At hindi po consistent. At balitang-balita yan sa buong bansa natin ngayon sa Pilipinas, no? Na malaki po ang chance na mananalo talaga si former President Duterte basta hindi lang bias itong ICC, no? At yan naman talaga ang binabantayan ngayon ng ating bansa, no? Itong kaso ni former President Duterte. At kitang-kita mo doon kung paano ginisa ni Attorney Kaufman yung mga prosecutors, okay? Kasi po may counter-attack po si Attorney Kaufman. At isa dito sa mga humahanga kay Attorney Kaufman ay itong si dating legal counsel na si Attorney Salvador Panelo, no? Na naniniwala siya na hindi natugma ang argumento ng prosecution. Kasi yung mga legal team ni former President Duterte sa Pilipinas, no? Yung kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapwa, mga lawyers, nandoon po sa ICC at sila po ay nag-o-observe sa hearing doon sa loob ng ICC. So, halatang-halata po doon na, syempre, yung mga experts na mga attorney, mga lawyers, nakikita nila, napakinggan nila ang both sides ba? Kung sino ang mas may pinanghahawakan na statements o yung credibility of the statements. For example, kung ikaw dito sa prosecutors, kung magsasabi ka lang na ganito yung nangyari, si former President Duterte, ganon, ganyan, ayan, yan ang kasalanan niya, ginurgur niya si ganon, ganyan, without stating facts or evidence na klaro, baliwala pa rin yan. Hindi kagaya dito sa sa counter arguments nitong si Attorney Kaufman, which is suplak na suplak, no? At kung kahit nga ordinaryong mamamayan maiintindihan si Attorney Kaufman na sablay po ang prosecutors na kinounter argument ni Attorney Kaufman. Okay? So naniniwala po si Attorney Panelo na malaki ang chance. At natutuwa nga itong si Attorney Panelo kay Attorney Kaufman. Okay? Ito, ipapakita natin, no? Ito, i-play natin. Naniniwala si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi nagtutugma ang argumento ng prosecution sa mga pinresenta nitong... So, doon palaman kung hindi natutugma ang kanilang mga argumento, wala na. Diba? Kung hindi lang bias itong ICC, ewan ko na lang. Kasi yan nag-score yan. Yan lang ang ating kasi mamaya yung yung malalaman siguro natin mamaya yan, no? 5:30 Philippine time, 5:30 PM ng hapon, malalaman natin kung itong kaso ba ito ni Duterte, ibabasura ba ito o itutuloy, no? We are hoping lang, pero ako tanggap ko na kung ang ICC ay sasabihin nila na ituloy na itong kaso na ito, no? So, ewan ko lang, let's hope and pray lang, no? Mamaya. Mga dokumento noong unang araw ng confirmation of charges. Ayon pa kay Panelo, ang pinangahawakang dokumento ng prosecution na umano'y nagsasabing may murderous intent ang dating Pangulo sa kanyang war on drugs ay siya ring dokumentong nagsasabing ang utos ng Pangulo ay gawin ang pag-aresto ng ayon sa batas. Binigyan din niya na sinunod ng pulisya ang rules of engagement sa kanilang war on drugs operation. Diba kung maalala ninyo, no? Lagi yan ini-explain ni former President Duterte yung rules of engagement. Ano bang sabi ni Duterte sa kanyang mga pahayag, sa kanyang mga public statements, no? Halos nga araw-araw Kasi si former President Duterte umiikot yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at lagi tayong nakatutok noon sa RTVM, no? At lagi nating pinupuyatan na pakinggan ang mga kahit kasi ipapakita sa RTVM sometimes live, sometimes gabi na nila i-upload yung mga videos ni Duterte. So kahit antok na ako, pinakikinggan ko noon yung mga speeches ni Duterte. At lagi yung binabanggit ni Duterte na yung rules of engagement, lagi niya yung ine-emphasize, tinuturo niya yan dati. Kasi ano rin yan nagtuturo rin si former President Duterte sa isang subject ng mga criminology students, no? Na ang rules of engagement ay base
sa kapag meron kayong operation, for example, kasi we are talking here about war on drugs. Kung meron pong operation na tawag doon na gusto nilang, for example, tukhang o meron na silang gustong hulihin, no? Hindi maiiwasan na meron pong mga hinuhuli sila na meron pong dalang mga jaril, okay? Mga bang-bang. So, syempre, ang rules of engagement is kung magsusurrender, kung kaagad mag-surrender ang hinuhuli ninyo, walang problema. Pusasan ninyo. But, if yung hinuhuli ninyo ay lumalaban, if meron silang bang-bang-bang to the roof, unahan nyo na. Yan ang sabi ni Duterte. Kasi, sabi nga ni Duterte, mas inutil ka na pagka-pulis kapag ikaw pa yung nagurgur. Di ba? Mas importante ka na buhay ka kaysa yung mga lulong sa droga, yung mga mga pusher. Mas mabuti na lang na sila yung magurgur, which is tama naman. That is the rule of engagement na pinag-aralan ng mga criminology students. Okay? So, yan ang argumento ni Attorney Kaufman na hindi mo pwedeng ibintang ni former President Duterte ang bawat na mga sitwasyon na nangyayari sa itong mga nagurgur na mga jadik. Okay? Kasi po may kanya-kanyang sitwasyon yan. Si Duterte naman po ay nagbigay ng general instructions dito sa mga pulis na wag ninyong paputukan ang isang taong nakaluhod o nakatalikod. Di ba? So, meaning to say, kapag meron silang huhulihin at rumesbak ng putok yung yung hinuli nila, that means to say na delikado itong hinuhuli ninyo. Posible kayong gurgurin ito. So, na yan? Understood na yan na pwede mo na itong gurgurin. Okay? Para yan sa seguridad ng mga pulis. Kasi ang mga pulis po, hindi po sila nandyan para magpagurgur lamang. Saan na malulugar ang pulis? Di ba? So, ganyan ang kung hindi pa mauunawaan dito sa mga kalaban ni former President Duterte, mga tanga talaga at mga bobo. There is an important prosecution theory or evidence, according to it, that would show that there is murderous intent and there is a plan to kill. And that was the document, circular of the PNP, which it highlighted on the word neutralize. And yet the very document says that you should effect the arrest following the laws as well as the rules on engagement. And that's why Attorney Kaufman was saying, you are presenting a document which is against your own case. Because that very document shows that the PNP is following the laws of the country. Diba? Mabigat yung argumento ni Panelo. Pero para sa mga mga loyalista at mga dilawan ay hindi sila nakakaintindi doon. 'Di ba? Talagang ibibintang nila yan kay former President Duterte. Hindi nila matanggap-tanggap na walang kinalaman si Duterte niyan. Yung imagine that one, ang mga prosecutors, ang kanilang ebidensya yung pananakot ni Duterte. Na hindi nila naiintindihan, ginawa yun ni Duterte to alarm itong mga pushers at mga drug addicts na ito na huminto na kayo. Buti nga yung strategy ni former President Duterte mayroong pananakot. What if kaagad niyang ginurgur yan without even giving a warning? Di ba? Pasalamat nga sila Di ba? So, ewan ko na lang pero klarong-klaro po. Pero itong ICC naman, I hope hindi lang kayo bias sa mga ninyo, na-observe ninyo at napakinggan ninyo sa both parties, no? Sa prosecution at dito sa defense. Sabi pa dito, ebidensya ng prosecution hindi sapat para magpatuloy sa paglilitis laban dito kay Tatay Digong. Yan ang sabi ni Attorney Kaufman. Okay? Kaya nga, laging sinasabi ni Attorney Kaufman na dapat nang ibalik yan si Tatay Digong. The Filipinos deserve na maibalik itong si Tatay Digong sa Pilipinas. So, ito yung balita. Nuurin ninyo, ha? Walang direktang ugnayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay sa drug war. Yan po ang iginiit ng kanyang defense team sa ikatlong araw ng Tama naman walang direkta. Di ba? Yung, for example, yung kay Kian de Lozan, ano ba? Si Duterte ba ang nagsabi na puntahan ninyo si Kian doon? Gurgurin nyo si Kian doon? Wala namang ganun.
Wala namang, kasi yung Kian na yan, ako po'y naiimbir na dyan eh. Ginawa nyo pang santo yan si Kian. Pero yung babaeng binalita na, yung minor de edad na pinagsamantalahan ng kanyang uncle kung saang lugar yun, tapos nagurgur pa yung babae, kawawa. May Hontiveros bang nagpapakita? May Trillanes bang nagpakita ng simpatiya? Yung sila Kiko Pangilinan at sino pa dyan? Yung mga sila Dilima at yung mga Makabayan Black. Nagpakita ba kayo ng simpatiya doon sa mga inosenteng babae na mismo ang kanyang uncle ang gumagawa ng ganyan? Ginurgur pa pagkatapos na kinahasa. Grabe. Tapos ang pinupuri ninyo, itong mga jadik na ito na lulong sa droga, ginawa pa ninyong santo yan si Kian? Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sino ba namang hindi magagalit na taong bayan dyan? Kaya, hindi kayo hindi ninyo maiintindihan kaming taong bayan na galit kami. Tapos, yung pari pa na si Father Flaviano na isa ring ulol. Imagine that one. Yung nagbibenta raw ng mga bawal na gamot, pangtubos raw kasi walang makakain. Parang tinotolerate pa niya na nagawa lang nila yung mga ganun na nagbibenta sila. Kasi wala silang kain, pambaon raw, ganun, ganyan. Para bang itong mga pari na ito, kung pari ka, tapos ganun ang mindset nyo, hindi ka ba naaawa doon sa mga binibiktima nitong mga nalulong sa mga droga? Pinupuri mo pa yung mga pusher na sila po ay gumagawa sila ng ganyan para mabuhay sila? Hindi mo ba alam ilan ang mga nadamay na mga nalulong, nagiging addict, tapos nung naging addict na, may ginurgur na mga inosente? Tapos pupurihin nyo itong mga nagbibenta? Sus, grabe. Ano bang klaseng argumento yan, Father? Pari ka pa niyan, ha? So, nakakagalit eh. Kaya yung mga manok ninyo sa mga dilawan, hindi manalo-nalo. Kaya nga si BP Sara, mataas ang ratings nila kasi ang ginagamit lang ni BP Sara at ni former President Duterte, common sense. Di ba? Alam nga naman, doon tayo sa mga kriminal Ika nga, sabi ni Duterte, you overcome these people kasi mga sabog na yung utak, wala nang matino na pag-iisip. Yung mga matitino na inosenteng tao, sila pa yung nadadamay. Ay nako. Information hearing sa The Hague, sa the Netherlands, may Express Report si Angela Lagunzad Castro. Sa inilatag na argumento ng defense team, iginit nilang hindi sapat ang ebidensya para matuloy ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, walang criminal intent sa mga talumpati ni Duterte na ginamit ng prosekusyon. Ang utos lang daw ni Duterte, gumanti lang ang mga alagad ng batas kapag nanlaban ang mga suspect na maituturing na self-defense. 10 of these speeches, including 2 referred to by the Deputy Prosecutor, actually contain an exhortation to the use of lawful self-defense. And the order is simply this: go out, arrest them if you can. But if there is no peaceful method of doing it and you're presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Well, the son of the Bigo raw ang prosekusyon na patunayang malawakan at sistematiko ang pagpatay noong drug war. Base raw sa datos na ipinakita ng prosekusyon, maliit na bahagi lang daw ang namatay kumpara sa mga inarestong suspect. Hindi rin daw naiugnay ang mga pahayag ni Duterte tungkol sa Actually, totoo yan eh. Kasi as far as I can remember, ang nagsisinungaling dyan noong binalita yan ng Rappler. Kung matatandaan ninyo, itong Rappler na ito, mainit ito sa administrasyon dati kay former President Duterte. Kasi ang Rappler, halata naman talaga na dilawan ng Rappler, di ba? Ang nangyari kasi doon sa Rappler, lagi nga yung binabanata ni former President Duterte na itong si Maria Ressa, siya ang unang nag-expose, binalita nila yan, fake news nila yan, na umabot raw na 30,000 ang mga nagurgur na mga EJK victims. Sila ang una niyan eh. Para bang ini-exaggerate nila para ma-overwhelm ang tao, para siraan si former President Duterte. Ngayon, nung hinanapan na sila, yun pala sa records, 6,000 lang ang nakalap nila. Ang mga kalaban ni mga kalaban ng mga Duterte, 6,000 lang ang napakonfirm raw nila. Ngayon, pagdating dito sa ICC, hindi nga umabot ng 40. So bakit naging 6,000, naging 30,000? Ewan ko ba kung sino ang totoo niyan, pero sa pattern pa lang, halatang halata na gawa-gawa itong mga kasalanan na ito. Imagine that one. Yung, di ba,
sina Conte, sila De Lima, mahilig sila magpa-gather doon sa mga mga pamilya ng mga EJK victims. Nakikita nyo ba na umabot ng 30,000 yung pamilyang dumalo? O 6,000 man lang? Di ba ang konti-konti nila? Hindi nga mapuno-puno nila yung room na mag-meeting sila. Sabi nito say gawa-gawa lahat. Dahil hindi nila matalo si Duterte sa eleksyon, wine-weaponize nila. Sina Trillanes, kung maalala ko, pumunta yan sa ICC. Kasi hindi kaya ni Trillanes na hindi umubra yung paninira ni Trillanes dito sa Pilipinas. Ginamit niya yung ICC. Ang ICC naman na bobo rin, pinapaniwalaan yung yung mga statements ng mga kalaban ni Duterte. Itanga rin. Tapos ngayon, sa administrasyong Marcos, isa ring tanga, ginamit rin ng ICC itong argumento ng mga dilawan. Yun ang nangyari. Tapos balita pa natin sa mga ex-Marines na binayaran di umano itong ICC. Lalo na, kung totoo yun. Talagang planado talaga itong ginawa nila kay Duterte, di ba?